Yeah. Nagbabantang manalasa naman ang bagong bagyo na si Bagyong Marce. Sa mga lugar na dinaanan na nga ni Christine at Leon, ngayon ay dadaanan niya rin daw dyan sa Northern Luzon at Bicol Region. Ang tanong, naka-ready ba? Naka-ready ba mga kababayan natin? At meron pa bang ipamimigay ang mga government agencies? Pero alamin muna natin kay Simon Magumsia, ang weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga po, Sir Simon. Magandang umaga rin po, sir. Opo, ano po ang go ahead po, ang update po sa Bagyong Marce. Ito po ang latest sa Bagyong Marce. As of 10 a.m., ito po ay isang typhoon category na tinatayang nasa 640 silangan ng Balea Aurora. May lakas sa taglay na 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot ng 150 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos sa west-northwest na direction sa bilis na 30 kilometers per hour. At dahil dito kay Bagyong Marce, may nakataas na po tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa probinsya ng Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Island, northern and eastern portion ng Isabela, northern portion of Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Kaya sa mga pag-ulan naman, aasahan din natin ngayong araw moderate to heavy ngayon sa lugar ng Cagayan. Samantala bukas, araw ng Miyerkules, heavy to intense sa Cagayan at moderate to heavy naman sa Batanes at Apayao. Sa araw ng Huwebes, intense to torrential sa Apayao, Ilocos Norte at Batanes. Sa mga lugar naman ng Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga at Mountain Province ay moderate to heavy. Sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maghanda po tayo sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. May nakataas din po tayong gale warning sa northern seaboard ng Luzon, partikular na sa Batanes, Isabela at Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands. So delikadong pumalaot yung mga maliliit na bangka sa mga nabanggit na seaboard. Base po doon sa ating latest track, si Marce ay maaaring maglandfall sa vicinity ng Babuyan Island o sa may northern portion ng mainland Cagayan sa araw ng Huwebes ng gabi o Biyernes ng madaling araw. Pero meron pa rin tayong uncertainty na binabantayan din na lakas ng high pressure area kasi kapag ito'y lumakas doon sa hilaga ng bagyo, maaari niyang i-push slightly pababa at maaari rin maglandfall ito sa mainland ng Cagayan between Cagayan and Isabela area. Pero itong si Marce ay inaasahang lumabas ng PAR sa Biyernes ng gabi o madaling araw ng Tagal pa. Tagal pa pala. Pero ito ba ay magla-landfall, sir? Or hindi naman? May malaki pong ang chance na maglandfall dahil based po doon sa ating track, pwede po siya maglandfall doon po sa Cagayan or dito rin po sa area po ng Babuyan Island. Pero kapag lumakas nga po yung high pressure area natin, posible po na ito ay maglandfall between Cagayan and Isabela. So, bukang nga yung binabanggit ninyo mga Cagayan, Isabela, Apari, Batanes, yan po yung northern portion of Luzon. So, Yes po, sir. maaring hindi na siya dumaan sa Bicol kasi sinasabi, yung dinaanan daw ni Christine at Leon, ay dadaanan ulit ni Marce. So, remote ang chances na siya ay dadaan or maapektuhan ng Bicol region na hanggang ngayon ay nagre-recover pa lang, Sir Simon? Yes po, based po doon sa ating analysis, ang track po niya ay talagang tumbok ay Northern Luzon. Ay, okay. Sana po, hindi na mag-landfall, ano? Pero, so mararamdaman po yan within the next 3 days ng mga tiga dyan, mga Apare, Cagayan, Isabela, Batanes, yung mga pag-ulan-ulan at malakas na hangin. Yes po, starting po ng Miyerkules, patuloy po ng mga susunod na mga araw. Simon, may nakikita ako itong tumbok naman ng kaulapan sa may Mindanao. Ano ba ito? Bagyo? Yan siguro yung sinasabi ng babae kanina. Yun. May panibago na naman bagyo? Oh. Actually, based po doon sa ating TC track, ito po ay dito po between the second week ng November o ano yun? po ng November 11 to 17, meron pong moderate to low na chance po na mabuo siyang bagyo. Ay, wag na sana, wag na mabuo kasi sakit na sa ulo ito. Tayo, March 6. Masakit sa bangs ito. Grabe. Ano? Anyway, Sir Simon Magumsia, ang weather specialist sa Pag-asa. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you very much po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Ma'am Irene. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV nationwide at 78 radio stations ng Radyo Pilipinas. Good morning po. Good morning po.
Magandang umaga po, Kong Erwin. Magandang umaga, Sir Aljo. And magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo, first si Christine, second si Leon, ngayon third, may third round pa kumbaga sa boxing, first, second, third. Kaya pa ba? Kaya pa po ng mga supply pa kasi dadaan daw yata maka maapektuhan ng Cagayan na naman, Isabela, Apare, Batanes, dumaan na ho dyan si Christine, nagbigay na rin kayo ng ayuda dyan, doon sa dalawang bagyo. Ngayon, another round na naman. Kaya pa ba, Ma'am Irene, ng DSWD? Yes, Kong Erwin, kahapon nga po, nagpulong na tayo with Secretary Rex Gatchalian at iniyak po natin yung kahandaan ng ating pong ahensya para tumugon no, sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin maapektuhan ng bagyong Marce. In fact, for regions 1, 2, 3, we were able to determine that we have more than 200,000 family food packs strategically prepositioned in those areas. And then, Sir Erwin, we're also strengthening our supply chain. In fact, yung ating production hub dito sa National Resource Operations Center ay dadagdagan natin production line dito sa ating warehouse sa Region 3 para mas mapabilis yung pag-produce natin ng food packs na ipapadala dito sa mga nabanggit ko po na region. Gayon din po, nais natin banggitin na meron tayong mga 6,000 family food packs na dumating sa Batanes over the weekend. 5,500 ay lulan po ng Philippine Coast Guard and meron din pong lulan ng C295 na dumating din po over the weekend. So in terms of readiness, paghahanda para sa bagyong Marce, tiniyak po iyan na ng ating pong ahensya. While we're continuing to respond sa Bicol region para doon sa mga naapektuhan ng Christine at Leon, tayo rin naman po ay nagpapatuloy na mag-produce ng family food packs sa NROC at sa BDRC para mas strengthen po natin yung natin, Sir Erwin. Alright. So, well, at least good to know na naka-ready po lagi ang DSW. Sabi ko na sa iyo DSWD is in good hands. Yes. Tama yung nailagay ng mga pinuno dyan. Tama yung mga opisyal dyan. Laging maasahan. Anyway, Laging handa. Sec Irene Dumlao, maraming salamat po. Magandang umaga. Please tell the Secretary he's doing a wonderful job. You guys are doing a wonderful job. Salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po, Kong Erwin. Magandang umaga po.